May iba muna tayo ngayon. Punta muna tayo dito sa nangyayari sa Pilipinas, lalo na dito sa Congress hearing. Ito yung tungkol sa threat ni BP Sara noon kay PBBM na meron daw siyang assassin na hinair at ready na gagawin yung utos niya na pagdido sa presidente at sa pamilya nito. Well, meron ding pahayag yung kapatid niyang si Baste Duterte na grabe, viral eh. Kasi 'di ba noon sabi ni Sara Duterte na pupugutan niya ng ulo si PBBM, ginaganon eh. Pupugutan daw niya, ganun. Itong kapatid naman niya na si Baste, sinabi din na ulo ni PBBM ang kailangan. Grabe naman oh. Pugutin daw yung ulo, parang parang headhunter sa doon sa panahon ng mga Aztec at mga Mayans sa Mexico, yung pinupugot yung ulo tapos gagawing voodoo doll, di ba? Pinapaliit yung mga ulo. Pupugutan daw nila si PBBM. Grabe naman ang mga banta yan. Kaya ito sabi dito sa Kongreso, mukhang merong psychiatric problem eh. Kaya ipasuri daw sa mga eksperto sa sa pag-iisip. Grabe naman. Congressman ka tapos sasabihin mo yung gano'n na pugutan ng ulo ang presidente. Mukhang may mukhang may charges yang gano'n, di ba? Kasi presidente, sabihin mo na pugutan mo ng ulo. Yung vice president naman, gaganin yung ulo tapos ganin eh. Parang parang hipon na pinihit yung ulo tapos tanggalin. Grabe kung makapagsalita itong mga taong to, no? Grabe. Ayoko na sanang itouch ang topic na to eh, pero ito, bumalik eh, kaya wala tayong magawa. Ito'y viral video ngayon yung sinabi ni Baste na ang kailangan lang daw ay ulo ni PBBM. Naku, grabe. Kaya ito, atin mo na ito panoorin, hearing sa Kongreso nung nakarang araw. For the guidance of the members, the question is about the psychiatric issue of the Vice President, alleged against the Vice President. The NBI may answer. Well, una nga po, sinasabi namin it is an ongoing investigation. So sa tanong po ni Kagalang-Galang Birhon, yan po ay kasama talaga. In fact, meron po kaming behavioral science department, mga professional psychologists who can assess the mental behavior of the Vice President. Lamang nga po, hindi po siya dumalo dun sa patawag ng NBI nung inimbestigahan po itong threat. But until now po, we are processing it. Ang ginagawa po namin doon sa aming behavioral science department, ibinabase namin doon sa mga video na nakikita namin. First, we authenticate the videos and titingnan po namin yung pattern. And I would like to go back to sa sinabi again ni Congresswoman De Lima na yung behavior, hindi lang po ni Vice President Sara Duterte, kundi yung behavior ng buong pamilya. Just recently nga po, which part of our submission, yung video doon no April 13, yung rally dyan sa Club Pilipino, na may submission po kami niyan. Baka po pwede nating ipakita rin yon. And later on, I will repair the question for a more detail kay R.D. Lotok dahil naging parte po na investigation yan. Madam Chair, can we have that video played? Yes, Secretariat, please play the Thank you, video Madam in Chair. Club Filipino referred to by Director Okay, so Melvin grabe na to, Matibag. mga kababayan, nabuhay eh. Nabuhay ang issue ng assassination ng pamilya ng PBBM, ng presidente. Dahil dito sa, nako, ito yung hindi ko naman talaga kalaban yung mga Duterte na yan. Ganun talaga sila eh, ganun yung mga ugali nila. Magsalita sila eh, parang sila yung nasa itaas, parang mga Diyos eh. Kay PBBM naman ay in fairness okay naman si PBBM, pero parang hindi tayo ang Pilipinas. Kung barko pa, hindi tayo makarating sa paruroonan kung palaging nag-away-away, ang mga tripulante ng barko, ang kapitan ng barko nag-away-away, natigil ang biyahe ng barko, paano tayo makakarating sa pupuntahan yan? Katulad nito, nagkagira na nga sa
Iran, nagkagera sa Ukraine, nagkagera sa ano bang parte ng mundo, baka magkagera sa Taiwan versus China, pero tayo ito pa rin eh. Ang topic natin, hindi talaga tayo umusad. Umusad ang tamang term. Hindi tayo umusad eh. Kahit ganun lang, kahit isang dangkal, walang pag-usad ang gobyerno natin dahil kahit patay na yung isyo na assassination ay binuhay na naman ngayon. Ay nako, binuhay na naman. Ibig sabihin, backward. Umatras tayo eh. Imbis ay sumulong tayo, umusad tayo pasulong, umusad tayo palikod. Binalikan natin yung issue na ano eh, na ganyan. Anyway, meron namang punto dito tong si Matibag, ang direktor ng NBI ngayon na alam na daw nila kung sino yung mga assassin ni BP Sara. Yun ay mga personal bodyguard pa rin ni BP Sara na nagtrabaho. Ang iba niyan ay active service sa military sa Pilipinas. Ang iba niyan ay ano daw, itong mga ex-military ng Pilipinas, sabi ni Matibag. Anyway, atin lang pakinggan kung ano ba talaga itong pinagsasabi nila dito, mga kababayan. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, ito yung bigayan sinabi ng pera, ko whatever. May sinabi si Basti Duterte, hindi ko kasi masyadong napanood to, parang nadaanan ko lang na putulin nila, pugutan nila ng ulo si PBBM, yun lang daw ang kailangan. Kailangan sa ano? Okay, alamin natin kung bakit pupugutan nila ng ulo si PBBM. Ano bang gusto nila? Ano bang gusto nilang mangyari? Bakit bawat salita pugutan ng ulo, patayan? Bakit ganun? Presidente, pugutan mo, grabe na. Ilalo na kapag ordinaryong mamamayan, dubli pugot, di ba? Kung presidente kaya nilang pugutan, tayo pa kaya hindi kayang pugutan, medyo masama. Masamang pananalita yan. Itingnan nyo naman tong mga liig, puro tato eh. Daig pa yata niyan si Post Malone eh, sa tato, ang dami-daming tato. Yan ba yung public servant na ano, na malinis? Kung magserbisyo ka sa publiko, dapat naman formal yung kasuotan mo, formal yung pagdala ng katawan mo, puro tato yan eh. Ano bang klaseng tao ang merong maraming tato? Di ba? Pag-isipan nyo nga, mga kababayan. Ako meron akong tato dito, ayan oh. Pero yan ay lucky charm yan. Yan ay kanji. Yan ay about treasure, gold. Yun yung tato ko, hindi yung daig pa si Post Malone eh. Search nyo yung Post Malone, ang daming tato, pati mukha may tato. Pero sikat yun na singer sa Amerika. Ito hindi naman to singer. Bakit ang dami-daming tato? Yun lang. Okay, pakinggan natin. That should be enough. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Swerte na kayo sa buhay. You know, kung swerte na kayo sa buhay, Hindi mo it's malaman time yung you give back laman to ng the kanyang people. pananalita, no? Gusto nyo pa? Give back to the people? Anong ibig sabihin nun? Talaga ang gulo-gulo magsalita, no? Mukhang mukhang advance yung kapatid niya, yung babae, loading eh. Ito naman siya, sobrang advance yung pag-iisip. Hindi natin mahahabol eh. Kaya ito, dito niya nabanggit sa bandang dulo ng video na para daw makuha nila yung gusto nila, tanggalin nila ang ulo ni PBBM. Yun lang daw. Tanggalin, grabe naman. Parang ano lang pala yung manika nun, tanggalin mo ganyan. Ibig sabihin, walang ano sa mga buhay ng tao. Ang mga taong ito, walang importansya sa kanila ang buhay ng tao. Kaya nilang tanggalin yung ulo anytime na gusto nila. Yun ang ano ng utak nila eh. Kaya nga, ipatingin sila sa psychiatrist, pero hindi naman pwede na kung ayaw yun, pipilitin mo. Hindi pwedeng pilitin mo yung magpatingin sa psychiatrist. Sa kanya yun. Sa kanyang desisyon yun. Pero anyway, meron ngang munting saltik sa utak kung magsalita. Makikita naman natin kung
pati baliig mo may tato, ay meron something kanyan. Mga kababayan, punong-puno yung katawan mo eh. Ang likod niyan, sabi ni Trillanes, merong code ng Chinese Mafia, yung likod na mga tato niya. Katawan niyan, puno-puno ng tato eh. Tapos yan ang congressman mo. Anong mangyari sa lugar nyo? Isipin nyo na lang. Ang inyong congressman ay punong-puno ng tato, daig pang yakuza eh. Kaya nga, Chinese triad, punong-puno rin ng tato. Trillanes ang nagsabi niya na, akin lang nirepeat, yung tato sa likod niya ay Chinese triad daw yun. At hindi pwedeng burahin. Hindi pwedeng ipabura ang Chinese triad tattoo membership. Kasi kapag burahin mo yon, ibig sabihin kumalas ka sa samahan ng Chinese triad. Hindi pwedeng kumalas. Walang pwedeng kakalas sa samahan na yun. Kapag kakalas ka, dididbulin ka, ililigpit ka nila. Ganun yun sa Chinese triad. Kaya sabi ni Trump, hindi pwede, ni Trillanes, hindi pwedeng ipabura yung tattoo. Oh, ito, balik tayo ha. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's Is this okay. the video, Isang Director ulo lang Manuel? naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! O ayun nga no. Can we play Bongbong that Marcos, part bakit again? ulo? Parang nasa panahon pa tayo niya ng mga barbarian na puputulin mo yung ulo tapos dadalhin mo sa leader. Papakita na natalo mo. Grabe. Okay, balik nga tayo. Ito nga yung sabi ko na naku, ang nagsalita, punong-puno ng tattoo ang katawan. Tapos sabihin na drug-free ang Davao. Grabe. Sino bang, nakakita ba kayo ng addict na walang tattoo? Ituro nyo nga sa akin, mga kababayan. Kung punong-puno ng tattoo ang katawan mo, di masahol ka pa sa addict niyan. Di ba? Sabihin natin, tattoo artist ka. Karamihan sa tattoo artist gumagamit eh. Ako nagtatato ako noon, kaya nga ako tumigil sa pagtato. Dahil sa nakikita ko yung nagpatato sa akin, mga addict eh. Ang sa akin naman, dahil ako yung artist talaga, ako'y tapos ng architecture and fine arts. Kaya architect ako, fine arts ako. Alam ko yung art na yan. Kaya kapag nahaluan na ng droga, ay hindi yun ano. Kaya tumigil ako sa pagtato. Iniwan ko yung art na gusto ko, yung tattoo, dahil related talaga siya sa droga. So yan lang, hindi ko sinabi na drug addict to ha. Related talaga siya. Balik tayo. Because that is the reference of the NBI. The last part of the Because that is the reference of the NBI. The last part of the video, please play again. Back to the people. Tama na yan. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan sigawan namin. naman yung Ang mga ulo ni Bongbong Marcos! mga tagasunod, no? Hindi man lang nila naisip na, naku, ulo na ng presidente pugutan eh. Baka masama tayo diyan sa kaso. Ay, puro naman sigawan, ganun-ganun, no? Huwag lang kayong magalit mga DDS, ha? Pero huwag kayong masyadong mag-applause dyan kapag ganyan na pananalita na may pupugutan na ulo. Tapos gaganon-ganon din kayo. Parang kasama kayo dyan sa plano na yan. Kahit may mali si PBBM, bakit niyo pugutan ng ulo yan? Kasuhan nyo. Sinabi ba ni PBBM na pugutan niya ng ulo si Digong? Wala eh. Walang sinabi. Hindi ganun ang mga professionals. Wala tayo sa panahon ng barbarian, mga barbaric. Wala tayo sa panahon ng Dark Ages na pugot-pugot ng ulo ang gagawin. Nasa civilized world na tayo ngayon. Modernong panahon na to. Kaya dapat idaan sa tama, sa legal ang mga usapin. Hindi yung ito, papakainin mo yung mga tao ito, tapos doon mo sila indoctrinate, tapos papalakpak sila kahit pupugutan ng ulo yung presidente. Kung marinig yan ni PBBM, anong masasabi ng presidente diyan? Kung ako ang presidente, ipahuli ko kayong lahat dyan na nandyan. Bakit niyo ako pupugutan ng ulo? Anong prueba na may kasalanan
Ako, kung ako si PBBM, di ba? Kung ako ang presidente, pahuli ko yan lahat yung mga nandyan. Pati yung mga pumalakpak. Bakit papalakpak ka? Pupugutan ng ulo ang presidente nyo eh. Tapos papalakpak ka. Ibig sabihin, against ka, pabor ka sa rebellion, kung rebellion man yan. Kung anong nariyan, ako. Imbis na hindi ako magsalita ng masama sa mga taong ito, ay talagang doon papunta eh. Ay, gusto kong neutral lang sana, pero sobrang sama naman yung putulan mo ng ulo. Ang gusto daw nila, sabi, ang gusto lang namin matanggal ang ulo ni PBBM. Ang gusto lang namin, ibig sabihin ng kanilang pamilya. Grabe naman yan. Grabe, sobra. Oh, balik tayo. Director Matibag? Ayun. Yeah, that's the video, the last portion, he is referring to the ulo of Bongbong Marcos. And if you recall, on the previous videos that was shown, nandoon din po yung sinasabi rin ni Vice President Sara, ulo ni Bongbong Marcos. So those pattern of behavior, kasama po yan sa pag-aaral po ng mga eksperto namin sa psychology po. And I would like to refer to RD Lotok para discuss niya po doon sa portion ng grave threat, kasama po talaga yung proseso dapat na yan. With the indulgence of DS Beron, they would like to expound on the issue that you raised. The NBI agent is recognized. Thank you, Madam Chair. Actually, based sa investigative cycle phases na sinusundan ho namin, nagfo-fall ho siya sa ikatlong phase. If I may, yung first phase ho na sinundan namin yung identification and preservation, which was explained by Agent Kalilong. And then the second phase, collection and hashing, which was also explained in order to preserve the data. And then yung pangatlo, yung tinatawag po naming analysis and attribution phase. In the analysis phase po, we organize and review the subject digital information. We look for patterns, consistencies, and links. We look for repeated actions, consistent threatening appearances, whether the same or intentional or just spur of the moments. So lahat po ito consider namin yung konteksto kung paano ho kami nag-conclude na indeed yung threatening appearances ng ating Vice Presidente So magaling ay magaling tong papasok ko mga sa psychiatrist na ito. crime of grave threats. Paulit-ulit pala natitingnan yan eh. Halimbawa, ginamit niya sa 3 okasyon na ganun pa rin yung sinabi niya, na pugot ulo. Ibig sabihin, hindi na yan yung sinabi nito na parang ano lang, di ba? Yung damdamin, yung bugso ng damdamin lang na nasabi mo. Kapag paulit-ulit pala yan, yan na yung ano, parang threat na talaga yan na totoo. Kaya ang mangyari dito, hindi na natin tapusin tong video, kapag napatunayan na yan talaga ay grave threat, kay PBBM, merong kaso ang grave threat, di ba? Kasi papatayin eh. Paulit-ulit sinabi kahit saan. Kay BP Sara, palagi niyang sinasabi yan. Kay Basti, ngayon ko lang narinig, kapag ulitin niya ulit yan sa ibang okasyon na sasabihin niya na ulo, kaya nga nag-viral ang video na to eh. Ayoko sanang mga ganitong topic kasi ano to, babagsak ang lipunan natin ito, ang moral ng lipunan, babagsak eh. Yung mga patayan na ganyan na topic. Babagsak ang moral, hindi uusad yung ating barko na papuntang magandang destinasyon kapag ganito, away-away, patayan-patayan. Usapang adik yan eh. Yan yung mga usapang bangag na totoo. Na tanging mga bangag lang na tao ang makapagsalita ng ganyan. Mga kababayan, wala akong sinabi sinong bangag ha. Lahat ng taong magsalita ng ganyan ay may saltik sa utak at masasabi natin na bangag. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Mga ka-Good News Daily TV, paki-comment sa ating comment section. At sa mga natamaan, bato-bato sa langit, tamaan o magalit, tayo nagbigay lamang ng reaksyon at hindi naman ito galing sa atin. Reaksyon lang yan na ating binigay sa ating video ngayong araw na to. Ako yung papasalamat sa aking mga avid followers at sa aking mga bagong subscribers. Malaking tulong ang
inyong pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam. Ating